Governor, yan. Gusto naman po natin ng pagkakaisa, di ba? Ayan. Yung beso-beso nga po kayo. Joke lang po. Joke lang. Okay. Gutom na po ako. Minsan pumasok ko sa Sangguniang Panlalawigan. Kasi ako pumasok kasi 2:00 na. Hindi pa sila nanananghalian. Ang pinag-uusapan ay budget. Nagpunta ako sa Sangguniang Panlalawigan, pinakinggan ko at tingnan ko. Tinanong nila kung gusto ko magsalita. Ang sabi ko, hindi siguro ngayon ang pagkakataon. Nagpunta ako doon sa opisina at kung saan nagsesesyon, hindi para manggulo. I am a congressman for 2 terms. I know the decorum and I know the protocol. I will never, in any manner, go and rush to a situation na guguluhin. Galing po ako sa CIC. Hindi ho namin ugali na magimasok at manggulo sa anumang pagpupulong. Last na po yan. Last na po ito. Maigsi na lang. May LQ lang po pala kayo eh. Usap na lang po kayo after. Gaya nga po nung aking sinasabi, bagamat merong mga unfortunate incidents na nangyari sa nakaraan, pero sabi ko nga po, at gaya nung binanggit ko at binitawan ko salita, welcome po ang punong lalawigan sa Sangguniang Panlalawigan. At kung naiayos lang po yung kanyang pagpunta sa Sangguniang Panlalawigan, ang dapat po na upuan ng punong lalawigan pag siya'y pupunta sa amin, sa tabi ng presiding officer at dun siya magsalita para i-address ang Sangguniang Panlalawigan. Kaya po, sabi ko nga, hindi pa naman po huli. Pwede nyo pa kaming pasyalan doon, pwede nyo pang i-address ang Sangguniang Panlalawigan dito po sa mga darating na panahon. Kaya yun lang po, salamat po ulit. Promise yan ha, mag-aayos kayo after this. Ayan, nag-shake hands sila. Maraming salamat po. Ngayon po, bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga estudyante upang makapagtanong. Ang microphone po ay nandito sa harap. Ang mga estudyante po, maaari nyo pong i-throw ang question specific to a candidate or pwede rin naman para sa kanilang lahat. Ang bawat kandidato po ay bibigyan ng 2 minuto upang sagutin ang katanungan ng ating mga estudyante. Again, CICians, the floor is now open for your questions. Jasper Kimuhagan po, BSN 3E. Medyo sa mga tatakbo po na mga politicians, tanong lang po mostly sa amin is, bakit tuwing malapit na po ang election, ang daling lapitan po ng mga politicians or ng mga government officials? Kasi po, for example, kayayari lang ng election or mostly 1 year na nakaraan ng election, parang ang hirap pong puntahan ng mga government official. Yun lang po yung tanong ko. Bakit po ang daling puntahan ngayon tuwing malapit na election? Para kanino ang iyong Sa lahat po ng mga 2 minutes tatakbo po bawat isa. Salamat dun sa tanong. Alam nyo, napakaganda ng tanong na yan dahil yan ay problema hindi lang sa ating lalawigan kundi sa mga politiko sa buong bansa. Pero ang masasabi ko at ipinagmamalaki ko na ang pamilya Hoson, kaya po minahal sa ating lalawigan ng matagal na panahon. Simula pa po ni Tatang, baka hindi nyo nakilala yon. Yun po yung lolo ko, matagal na governor ng ating lalawigan. Kaya po siya minahal ng ating lalawigan, maging yung aking ama, dahil po nakikita sila, nakakausap sila, pwede silang puntahan sa Kapitolyo maski anong oras, bukas ang pinto ng gobernador. Kaya po, yung tungkol sa tanong ng ating estudyante mula sa BS Nursing, ang inyong lingkod po, wala akong ganyang problema. Dahil sa lahat ng panahon, maski sa aking mga kasama, lahat palagi po kaming nandito at accessible sa ating mga kababayan at sa ating mga kalalawigan. Yung aking pong opisina sa Kapitolyo, lalong-lalo na po tuwing Lunes, sa araw ng session namin, pumasyal po kayo doon at para makita nyo kung gaano pong karaming tao ang hinaharap ng inyong lingkod doon po sa aking panunungkulan sa Kapitolyo. So ang akin lang pong pakiusap nga sa mga iba rin pong lingkod bayan na binigyan tayo ng pagtitiwala ng ating mamamayan at at the least, hindi man sa proyekto at programa, kailangan man lang available tayo doon sa ating mga kababayan, sa ating mga kalalawigan. Kailangan po tayo makita, kailangan tayong makausap, kailangan tayong maramdaman. So sa inyong lingkod po, sa last 30 seconds ng aking pananalita, asahan nyo na sa mga darating na panahon, kung ako po'y papalarin, ako'y magiging bahagi ng buhay. Hindi lang po ng ating lalawigan, kundi ng inyong mga individual na buhay. Salamat po. Sa Kapitolyo, pag nandun si Umali,
Alas 3 na, hindi pa nananghalian sa dami ng tao. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay merong 849 barangays. Sa pag-ikot ko sa aking mga barangay, ay meron pa hong sa mahabang panahon, we're talking about decades and decades, na ngayon pa lang nakakita ng gobernador sa kanilang barangay. Marami pang barangay sa lalawigan ng Nueva Ecija na hindi pa napuntahan ng gobernador. And I can name few. Alam po ninyo, bumagyo, umulan, dumating si Pepeng, si Ondoy, hindi ho natutulog ang gobernador. Dahil ito ay aking obligasyon. Marahil sa lugar ninyo ay hindi bumagyo, pero ako po ay lumabas, hindi natulog, sapagkat bilang ama, alam ko kung ano ang dapat gawin. Kung ikaw ay ama, matigas man ang ulo ng iyong mga anak ko pa rin eh. Nais kong ulitin, 0918-905-9698. Unang-una, talaga yatang naging tradisyon na yun eh. Nasiting dumarating ang eleksyon, dumadami din yung mga nangihingi. Talagang ganun eh. Pero, alam nyo ako, lagi ako nasa Kapitolyo, ang aming bahay, laging bukas. Wala pa ako sa politika, yung aming pamilya, laging open pagdating sa mga kinakailangan ng ating mga kalalawigan, ang ating mga mamayan. Kaya ngayon, hanggang sa mga oras na to, lagi naman bukas. Nagkakabigayan na rin lang naman ng number. Sa totoo lang, marami akong mga tarpaulin na nakakalat sa buong Nueva Ecija. Nilagay ko na yung numero ko upang sa ganon, hindi lamang sa panghingi, kung hindi, kung ano man ang suliranin ng bawat mamamayan ng Novo Ecijano, ay open po ang inyong lingkod. Sasabihin ko na rin yung numero ko. Ang aking numero, 0920-922-0104. Kung yung mga nakasan, 0922-835-4201. Ayun, available ang inyong likod. 365 days. Andyan ako palagi. Maraming salamat. Alam nyo, maganda yung tanong kanina nung isang estudyante rito. Bakit pag panahon ng eleksyon, madaling hanapin ng mga politiko, pagdating ng after ng eleksyon ay medyo humihirap yatang hanapin. Alam nyo, siguro sa akin ho, dahil kung tayo po, kung tayo po ay papalarin, ano ang magiging kakaiba natin? Siguro masasabi ko, magiging visible tayo, magiging working vice governor tayo, magiging katuwang tayo ng gobernador. Kung ano yung pangangailangan, hindi tayo magbabago. Kung ano ako noon, kung ano ako ngayon, at sa darating na panahon, ako po ay makakasama ng mga mamamayan ng Novo Ecijano. O po yun, marami po sa iba-ibang bayan, yan po ang kanilang kadaingan. Ngunit, kung hindi po natin susubukan, paano po nating malalaman? Ang importante po, ang naglalapit sa inyo, nanggagaling sa kanyang puso, hindi lamang sa salita. Ang importante po, malaman natin kung ano po ang adhikain ng bawat isa. Ang importante